Tumingin ang dalawa kay Lin Moyo, umaasang mabilis na matatapos ang pagpapalit antas. Nang umalingaw-ngaw ang tunog mula sa hari ng mga mailap na halimaw, ang mga halimaw dito ay dumapa sa lupa na parang sumasalubong sa pagdating ng kanilang hari. Isang napakalaking mailap na halimaw, na may taas na libu-libong metro, ang lumitaw sa kanilang paningin, sumusugod sa nakakagimbal na bilis. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog, sumabog ang porma sayon, Faptran, at lahat ng kristal ng mahika at mga kayamanan sa loob ay sabay-sabay na sumabog. Natapos na ang pagpapalit antas. Mabilis na lumapit sina Yan Guangsheng at Bai Yiyuan sa tabi ni Lin Moyo. Sumigaw si Bai Yiyuan kay Meng Anwen sa di kalayuan, "Matandang Meng, bilisin mo." Ang tore ng Diyos ay nagliwanag ng husto, mabilis na inilabas ang tatlo mula sa palasyo ng ilang nakawalan, habang ito mismo ay naging malabo. Sumugod ang hari ng mga mailap na halimaw na parang kidlat, bumuga ng isang sinag ng pulang liwanag mula sa bibig nito. Tumama ang sinag ng diretso sa tore ng Diyos. Umugang ang tore ng Diyos, tinamaan ng pulang liwanag at tumalsik, pagkatapos ay naglaho. Pagkalipas ng mahabang panahon, sabay-sabay na lumitaw sina Lin Moyo, Bai Yiyuan, at Yan Guangsheng sa munting hardin ng puting Diyos. Kahit nakatakas, halatang nahirapan silang tatlo. Ang lakas ng hari ng mga mailap na halimaw ay sobrang nakakatakot. Biglang kumunat ang noo ni Bai Yiyuan at tumingin kay Meng Anwen, "Matandang Meng, nasugatan ka ba?" "Ayos ka lang." Ngumiti si Meng Anwen at sinabi, "Nabugan ako ng isang beses ng mailap na halimaw na iyon, pero ayos lang." Ngunit si Guangsheng ay naiinis. "Oo, hintayin mong umangat pa ako ng 2 antas, lumakas pa ng kaunti ang aking killing intent, at pupuntahan ko siya para tag-in." Tumawa ng malakas si Meng Anwen, "Kahit patayin mo, hindi naman mamamatay iyon. Bakit mo pa sasayangin ang lakas mo?" Bumantong hininga si Bai Yiyuan, "Sa totoo lang, hindi naman walang kapantay ang lakas niya. Kung magtutulungan tayong tatlo, kaya natin siyang labanan. Ang kaso lang, hindi siya mapapatay, kaya walang silbi kahit labanan pa." Ngunit malamig na ngumiti si Guangsheng at sinabi, "Sino ang gustong makipagtulungan sa iyo? Kayang-kaya ko siyang tapusin mag-isa." Lihim na natawa si Lin Moyo. Sinabi ni Guangsheng na sa buhay na ito, 2 tao lang ang nirerespeto niya. Ang una ay ang nasa sinaunang lupaing dragon sa walang hanggang larangan ng digmaan, at ang pangalawa ay ang matandang lalaki sa akademya ng nagniningning na Diyos. Wala na siyang ibang nirerespeto. Mukhang totoo nga, tamad nang makipagtalo si Bai Yiyuan sa kanya, tumingin siya kay Lin Moyo, "Munting Yo, kumusta ang pagpapalit antas mo?" "Tingnan natin." Hindi pa nasisuri ni Lin Moyo ang kanyang mga katangian pagkatapos ng pagpapalit antas, kaya agad niyang sinimulang suriin ito ng mabuti. "Dapat ko ring tingnan kung anong mga bagong kakayahan ang nabuo mula sa pagsasama-sama." Stats window, pangalan, Lin Moyo propesyon, Panginoong Necromancer, natatangi, antas, 40 titulo, hari ng digmaan ng lahi ng Dragon Lakas, 23,925 tibay, 23,925 bilis, 23,925 espiritu, 53,250. May typo sa original, 53. 25,1255. Inassume na 53,250. Kagamitan, karit ni Danitz espesyal na katangian, pisikal, lason, elemento, apoy, liwanag, tubig, bawas sa pinsala 50% katangian, banal na lakas antas 40 espesyal na item, globo ng Diyos, hindi magamit, espasyo ng pagpapatawag, 396 kalansay na mandirigma, H. Lucien C. 200 kalansay na mago, 170 talento, pangkalahatang pagpapalakas antas 5, natatangi, pangkalahatang koneksyon, natatangi, passive skills, katayuang imyun, paglipat ng pinsala, paglaban sa elemento antas 1, paglaban sa pisikal antas 1 active skills,
apoy ng kaluluwa antas 40, pagsabog ng bangkay antas 6, baluti ng buto antas 40, sibat ng buto antas 40, ipatawag ang kalansay na mandirigma antas 40, ipatawag ang kalansay na mago antas 40, ipatawag ang general na necromancer antas 40, sumpa ng pagbagal antas 40, makamandag na nova antas 40, palakasin ang hukbong undead, larangan, wala nakuha na bagong kakayahan, ipatawag ang kalansay na Diyos na mamamana pagkatapos makita ito, pinagpawisan din ng malamig si Lin Moyo. Marami sa aking mga kakayahan ang nagbago. Halimbawa, ang biyaya ng liwanag ay nagsama at nag-evolve sa katayuang imyon. Bukod pa rito, ang aking hukbong kalansay ay nagkaroon ng bagong uri. Mga detalye ng kakayahan, banal na lakas antas 40, sa pag-angat ng antas, lahat ng katangian ay tumataas ng 40%. Bilis ng pagbawi ng espiritu ay tumataas ng 4,000%. Bilis ng pagbawi sa pagod ay tumataas ng 4,000%. Pangkalahatang pagpapalakas, lahat ng epekto ng kakayahan ay tumataas ng 10 beses. Pangkalahatang koneksyon, kumpleto ang koneksyon sa mga ipinatawag na nilalang. Sabay na dinaranes ang pinsala, sabay na tumatanggap ng paggaling, sabay na nagbabahagi ng pagkonsumo ng espiritu. Katayuang imyun sa lahat ng negatibong katayuan. Paglipat ng pinsala, lahat ng pinsalang dapat danasin ng mago ay ililipat sa ipinatawag na nilalang. Pagsabog ng bangkay antas 6, pasabugin ang bangkay, nagdudulot ng pinsala sa mga kaaway sa loob ng 6 na metrong saklaw katumbas ng 35% ng halaga ng buhay ng bangkay. Sumpa ng pagbagal antas 40, sa loob ng 100 metrong saklaw, isumpa ang kaaway, na nagpapabagal sa bilis nila ng 200%, at nagpapataas ng pinsalang natatanggap ng 30%. Tagal, 1 minuto. Baluti ng buto antas 40, ipatawag ang mga buto para bumuo ng baluti, nagbibigay ng 4,000 puntos na tibay at depensa. Tagal, 5 minuto. Ang kakayahang ito ay maaari ring gamitin sa iba. Sibat ng buto antas 40, magpakawala ng matutulis na sibat na buto para atakihin ang kaaway. Ang bilang at lakas ng mga sibat ay base sa antas ng kakayahan at sariling lakas ng espiritu. Apoy ng kaluluwa antas 40, sunugin ang kaluluwa ng target, nagdudulot ng pinsala mula sa pagkasunog. Ang lakas ay base sa sariling lakas ng espiritu at antas ng kakayahan. Makamandag na nova antas 40, magpakawala ng atake ng lason sa lahat ng kaaway sa loob ng 100 metrong saklaw. Bawat segundo, nagdudulot ng pinsala katumbas ng 4,000 puntos ng lakas. Tagal, 100 segundo. Palakasin ang hukbong undead, sa loob ng 30 segundo, ang sarili at ang mga ipinatawag na nilalang ay tumataas ang lahat ng pangunahing katangian ng 200%. Lahat ng atake ay nagdudulot ng dagdag na 500% pinsala. Cooldown, 1 oras. Pagkatapos makita ni Bai Yiyuan ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga katangian at kakayahan ni Lin Moyo, para siyang gustong maging bato. Ang mga katangiang ito ay mas mataas pa kaysa sa ilang maalamat na propesyonal sa antas 60. Maaari pang ang may kumpara sa ilang mga boss. Sumingit si Kwang Sheng, at saka, ang bago mong talento ay talagang napakaangkop sa propesyon mo. Hindi nakapagtataka na ito'y banal na antas na talento. Halos walang hangganan ang iyong lakas ng espiritu. Sa mga kaantas mo, malamang walang makakatalo sa iyo. Medyo na-curious si Meng Anwen, ang mga ipinatawag mo ay tiyak na lumakas din, hindi ba? Ipatawag mo nga para makita namin. Opo, lumabas ka, kalansay na berserker. Impormasyon ng kalansay na berserker, uri, kalansay na berserker, antas platinum, antas, 40 lakas, 55,000 bilis, 55,000 espiritu, 55,000 tibay, 55,000 kakayahan, mabangis na hampas antas isa nagdudulot ng pinsala sa target katumbas ng 500% ng sariling lakas.
Cooldown, 10 minuto. Muling nag-usap ang mga matatanda. Napakalakas ng mga katangian. Kahit ilang mga boss, malamang hindi ganyan kataas. Kahit ako, nararamdaman ko ang kabangisan mula sa kanya. Patuloy na nagliwanag ang espiritu sa palad ni Lin Moyo. Sumigaw siya, lumabas ka, kalansay na dakilang mago. Impormasyon ng kalansay na dakilang mago, uri, kalansay na dakilang mago, antas platinum, antas, 40 lakas, 12,500 bilis, 12,500 espiritu, 75,000 tibay, 12,500 kakayahan, pagsabog ng elemento nagdudulot ng pinaghalong pinsala ng elemento sa target. Ang lakas ay depende sa lakas ng espiritu. Muling humanga ang tatlong matanda. May kalansay na mandirigma sa harapan, ang kalansay na mago, bagamat mukhang hindi kasing lakas, ang mga katangian nito ay mas mataas pa kaysa maraming propesyonal na mago. Dapat mong malaman na kayang ipatawag ni Moyo ang isang hukbo ng mga mago, mahigit 100 kalansay na mago. Paano sila maihahambing? Nadagdagan muli ng bagong miyembro ang aking hukbo. Lumabas ka, kalansay na Diyos na mamamana. Agad na ipinatawag ni Lin Moyo ang isang kalansay na mamamana. Sumulyap siya dito at tumango-tango. Gayunpaman, hindi pa ito na level up pansamantala. Mamaya, uunahin kong i-level up ito sa antas platinum. Ito ang regalo ko para sa iyo bilang pagbati. Inihagis ni Bai Yiyuan kay Lin Moyo ang isang agimat. Naghanda pa sana ako ng iba, pero sa ngayon, ito siguro ang pinakakailangan mo. Impormasyon ng agimat, pangalan, panggit ng antas na agimat na pang-reset epekto, maaaring tanggalin ang cooldown ng mga piitan na mas mababa sa antas 70. Natitirang gamit, 30-30 napaka-maalalahanin ni Bai Yiyuan, maaga niyang inihanda ang panggit ng antas na agimat para kay Lin Moyo. Bagamat hindi niya ito kailangang gamitin sa piitan ng templo, maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa ibang lugar. Agad itong tinanggap ni Lin Moyo. Malaking tulong ito para sa kanya kaya mabilis siyang nagpasalamat, maraming salamat, guro. Pupunta na muna ako sa piitan para mag-grind. May bakas ng malaking pasasalamat sa tono ni Lin Moyo. Nakita ng dalawang matanda na sobrang lakas na ni Lin Moyo kaya nag-agawan sila. Naunang nagsalita si Bai Yiyuan, talagang disipulo ko. Sumigaw si Yan Guangsheng, tumabi ka. Disipulo ko na siya ngayon. Pagkatapos noon, nag-isip sandali si Lin Moyo at pumunta sa bulwagan ng piitan. Pagdating niya doon, ang dating tahimik na bulwagan ay agad na naging maingay. Napansin ng lahat si Lin Moyo. Nagbalik na si General Lin. May nakapansin pa, teka, hindi ba't nagkaroon na ng ikalawang pagpapalit antas si General Lin? Ang bilis naman ng pag-level up ni General Lin. Kalokohan. Noon pa man, si General Lin ay laging nag-iisa sa pag-clear ng nahihirapang impyerno. Paanong hindi magiging mabilis? 5 taon na, hindi pa ako nakakapagpalit antas. Kumpara sa kanya, ako talaga ay basura. Katatapos lang ng pagpapalit antas, hindi pa tuluyang napapakalma ang kanyang aura. Sa sandaling ito, naglalabas ang buong katawan ni Lin Moyo ng aura ng mataas na antas na propesyonal, na lumilikha ng natural na pressure sa maraming mababang antas na propesyonal sa bulwagan ng piitan. Bagamat may mga mataas na antas ding propesyonal doon, karamihan pa rin ay mababa ang antas. Nang makita si Lin Moyo, maraming tao ang napahawak sa kanilang bibig. Diyos ko, gusto na naman ni General Lin na magtala ng bagong record. Sa aling piitan kaya, lahat ng tao doon ay nagbubulungan, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita ng malakas. Iba na ngayon ang katayuan at pagkakakilanlan ni Lin Moyo. Bagamat estudyante pa rin, ang kanyang pagiging general ng Diyos ay hindi na maabot ng karamihan. Isipin na lang, sa imperyo ng banal na pagbaba na may daan-daang milyong populasyon, iilan lang ang mga general ng Diyos. Isa si Lin Moyo sa kanila. Pumili si Lin Moyo ng isa sa mga piitan ng elemento, ang piitan ng elementong hangin.
Kung gusto niyang masanay sa mga kakayahan at umangkop sa mga katangian, ang pinakamahusay na paraan ay ang pakikipaglaban. Kapag lumaban ng madalas, natural na masasanay. Bukod pa rito, gusto rin ni Lin Moyo na dagdagan ang kanyang hukbong undead at sanayin ang bagong kakayahang kalansay na Diyos na mamamana hanggang antas 40. Piitan ng mahanjing kapatagan, isa sa 5 pangunahing piitan ng elemento. Piitan antas 42. Maaaring pumasok ang mga propesyonal mula antas 37 hanggang 47. Hindi pa ganap na na-upgrade ang piitan. Sa kasalukuyan, mayroon lamang nahihirapang bangungot at karaniwang hirap walang pag-aalinlangan. Pinili agad ni Lin Moyo ang nahihirapang bangungot. Mabilis siyang nai-teleport sa piitan. May nakakita kay Lin Moyo na pumasok sa piitan ng mahanjing kapatagan at agad na natakot, pumasok si General Lin sa piitan ng mahanjing kapatagan. Maa-upgrade na rin ang piitan ng elementong ito. Maraming tao ang naakit ang atensyon. Kasabay nito, kusa nilang pinigilan ang mga taong papasok pa lang sa piitan. Kapag na-upgrade ang piitan, ang nahihirapang bangungot ay agad na magiging nahihirapang impyerno sa isang iglap. Kung may nasa loob na hindi maingat, mapapahamak sila. Lahat sila ay magkakaklase, kaya kung may panganib, natural na magpapaalala sila para maiwasan ito. Sa loob ng piitan ng mahanjing kapatagan, nakatayo si Lin Moyo sa malambot na damuhan. Dumadampi ang mahinang hangin sa kanyang mukha. Dala ang kaaya-ayang amoy ng berdeng damo. Ito ang mundo ng hangin, isang malawak na kapatagan na walang katapusan. Sa lupa ay may tumutubong makapal na layer ng maikling berdeng damo, na sumasayaw sa hangin. Ginamit niya ang lakas ng espiritu sa kanyang palad at ipinatawag ang kanyang hukbong undead. Ang hukbo ay kasing dami ng hukbo ng Yuan, nakahanay ng diretso. Hinaplos ni Lin Moyo ang kanyang baba ng may kasiyahan. Hindi masama, ang aking hukbo ay nagiging mas presentable na. Sa sandaling ito, may ilang hindi inaasahang bisita ang dumating. Impormasyon ng halimaw, pangalan, halimaw na elementong hangin, elite pinatibay, antas, 43 lakas, 20,000 bilis, 30,000 espiritu, 30,000 tibay, 30,000 kakayahan, bola ng bagyo katangian, immune sa elementong hangin, bawas sa pinsala 50%. Inutusan ni Lin Moyo ang kalansay na mamamana. Sa kasalukuyan, maliban sa kakayahang pagsabog ng bangkay na kailangan niyang sanayin, tanging ang kalansay na mamamana na lang ang natitira. Itinutok ng kalansay ang pana nito patungo sa elite na halimaw. Swoosh! Isang palaso ang lumipad patungo sa halimaw ng hangin. Ngunit ang resulta ay nakakadismaya. Hindi na makita ang palaso, at sa loob ng lugar ng atake, ilang balahibo lang ang nahulog. Napasimangot si Lin Moyo, bumubulong ng may pagkainis, hintayin mong matapos kung sanayin ang kakayahan ko, babalikan kita. 4 na oras ang lumipas. Sa wakas, natapos na ni Lin Moyo ang pag-level up sa mga bagong alaga, pet. Ginamit niya ang lakas ng espiritu at nag-utos, lumabas ka, aking Diyos na mamamana. Ang mga tao sa labas na naghihintay ay nagsimula ng mainip. Nakita nilang hindi kasing bilis ng dati ang pagtapos ni Lin Moyo kaya sobrang na-curious sila. Anong nangyari? Bakit hindi pa lumalabas si General Lin? Oo nga, 4 na oras na ang lumipas. Ang record sa nahihirapang bangungot ay mahigit 12 oras lang. Ano kaya ang nangyari sa loob ng piitan? Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari. Kakaiba talaga, hindi naaayon sa karaniwang estilo niya. Walang pakialam si Lin Moyo sa mga tao sa labas. Walang tigil siyang nagsasanay ng mga kakayahan sa loob ng piitan. Ngayon na mayroon siyang walang hangganang lakas ng espiritu, pareho lang kahit saan siya magsanay. Ang bilis ng kanyang pagsasanay ay nakadepende na lang sa bilis ng kanyang pagcast. Kung mas mataas ang antas ng kakayahan, mas mabagal ang bilis ng pagsasanay. Pagkalipas ng ilang oras, impormasyon ng kalansay na Diyos na mamamana, uri, kalansay na Diyos na mamamana, antas platinum, antas, 40 lakas,
30,000 bilis, 40,000 espiritu, 30,000 tibay, 30,000 kakayahan, kontrol sa kaluluwa, passive, tiyak na tatamang atake, passive, ang mga kakayahan nito ay sobrang kakaiba rin. Mayroon pa itong mga passive skills. Nang makita ni Lin Moyu ang kakayahang, tiyak na tatamang atake, agad siyang nakaramdam ng pagkagulat at kasiyahan. Sa wakas, may paraan na para harapin ang mga lumilipad na nilalang mula sa kalaliman ng demonyo at lahi ng dragon. Noong nasa kalaliman si Lin Moyu dati, inatake siya ng mga demonyong espada mula sa malayo. Bagamat nakakaganti ang kalansay na mago, maliit lang ang epekto nito. Sa huli, walang nagawa si Lin Moyu sa kanila. Kung papalitan ang kalansay na mago ng kalansay na Diyos na mamamana at isasama ang passive skill nito, magiging iba ang resulta noon. Sa sandaling ito, sabik na sabik si Lin Moyu na subukan kung gaano kalakas ang kalansay na Diyos na mamamana. Minsan, hindi sapat na tingnan lang ang mga katangian, kailangan ding obserbahan ang aktwal na epekto. Nagpasya siya, pero sa ngayon, dapat munang tapusin ang piitan na ito. Hindi gumalaw o umalis si Lin Moyu sa piitan. Sa halip, nagsimula siyang magpatawag ng mga kalansay kada grupo. Sabi nga, kung gustong magsibak, kailangang hasain ang palakol, kung gustong umangat ng antas, kailangan munang punuin ang hukbong undead. Mabilis na nakita ni Lin Moyu ang isang grupo ng mga halimaw. Nagpakawala ng palaso ang isang kalansay na Diyos na mamamana. Isang matulis na palaso ang lumitaw mula sa ere at mabilis na humagibis. Isang espiritu ng elementong hangin ang palutang-lutang sa ere, kasama ang 3 iba pang magkakamukhang espiritu na nakapalibot dito. Gumagalaw ng grupo ang mga halimaw. Napakabilis ng palaso, pakiramdam ni Lin Moyu ay parang kidlat ito. Sa kanyang paningin, hindi niya ito masundan ng malinaw. Mula sa kanyang perspektibo, tinamaan ng palaso ang kalaban pagkahulagpos pa lang nito sa pana. Medyo nagulat siya. Mabilis ding lumipad ang kanyang scouting skill. Impormasyon ng halimaw, pangalan, wind sprite, uri, pinatibay na elite antas, 43, hindi 4, typo sa original, lakas, 20,000 bilis, 30,000 espiritu, 30,000 tibay, 30,000 kakayahan, bola ng bagyo katangian, immune sa elementong hangin, bawas ng 50% sa pisikal na pinsala. Ang wind sprite ay hindi purong elementong halimaw kaya hindi ito ganap na immune sa pisikal na atake. Bukod pa rito, ang atake ng kalansay na Diyos na mamamana ay hindi rin purong pisikal na pinsala, tila may kasama itong elemento ng kuryente. Isa itong pinagsamang atake, PFFT. Tumusok ang matulis na palaso sa target, kasabay ng malakas na tunog. System notification, napatay ang wind sprite antas 43. Karanasan dagdag 860,000, hindi masama. Pagkatapos ng pagsubok, naintindihan na ng husto ni Lin Moyu ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Huminga siya ng malalim. Maaari na siyang magsimulang seryosohin ang piitan. Masyado na siyang maraming oras na ginugol sa piitan ng elementong hangin, at wala nang pakinabang sa pag-clear muli ng antas bangungot. Inatras niya ang kanyang hukbong undead, umalis sa piitan, nireset ang oras, gamit ang agimat, at pumasok muli. Lumabas si Lin Moyu sa piitan at agad ding pumasok muli. Ilang segundo lang siyang nakita sa bulwagan ng piitan, ngunit agad siyang napansin ng mga taong nakabantay. Nasa labas na si General Lin. Nag-usap-usap ang mga tao. Anong nangyari? Malinaw na nagkaroon na ng ikalawang pagpapalit antas si General Lin, dapat mabilis niyang natapos ang mahanjing kapatagan. Oo nga, hindi dapat mahirap ang piitan na ito para kay General Lin. Bukod pa rito, hanggang ngayon hindi pa nag-a-upgrade ang piitan. Ano ba talaga ang nangyari? Sa sandaling iyon, iba't ibang haka-haka at opinyon ang lumitaw mula sa mga tao. Samantala,
Si Lin Moyo ay nagsimula na sa kanyang pag-grind sa piitan pagkatapos ng kanyang ikalawang pagpapalit antas. Napakalaki ng Mahanjing Kapatagan, hindi man lang makita ang dulo nito. Kailangang pumili ng direksyon para sumulong, at posibleng maliga. Ngunit para kay Lin Moyo, hindi ito problema. Lumabas kayo, mga sundalo ko. Ipinatawag niya ang kanyang hukbo ng mga alaga na sindami ng hukbong Mongol. Pagkatapos, malamig at tiyak na nagutos si Lin Moyo, humayo kayo. 20 sangay ng hukbong undead ang kumalat, isang napakaraming grupo ng 12,000, kalansay, patungo sa lahat ng direksyon. Mabilis na nabuo ang mapa ng piitan sa kanyang isipan. Lahat ng mga lugar na hindi pa natutuklasan ay unti-unting naging malinaw. Ang saklaw ng kontrol para sa mga kalansay na antas platinum ay lumawak ng husto. Sa kasalukuyan, hindi pa alam ni Lin Moyo ang eksaktong limitasyon ng saklaw ng kontrol, 15 kilometro. 20 kilometro. Sa huli, isang grupo ng mga kalansay ang nakarating sa gilid ng piitan. Ang buong Mahanjing Kapatagan ay hugis bilog, na may radius na humigit kumulang 25 kilometro. Iisa lang ang uri ng halimaw sa loob ng kapatagan, ang Wind Sprite. Sila ay karaniwang nasa grupo ng 3 o 4, kalat-kalat sa buong kapatagan. Sa kabuuan, mahigit 1,000 sila. Paminsan-minsan, may mga Wind Sprite na nag-iisa. Ang libu-libong halimaw na nakakalat sa isang bilog na kapatagan na may radius na 25 kilometro ay, sa totoo lang, napakadalang. Kung ang pumasok dito ay isang grupo ng 6 na tao, imposible nilang mapuksa ang lahat ng halimaw sa kapatagan na ito. Tanging ang hukbong undead ni Lin Moyo ang makakagawa nito. Tumakbo ang mga kalansay sa buong kapatagan at sa wakas ay natagpuan ang daan patungo sa susunod na yugto sa gilid. Sa mga sandaling ito, ang mga Wind Sprite sa loob ng kapatagan ay sunod-sunod na tinatamaan ng mga palaso mula sa mga kalansay na mamamana. Mahigit 1 oras nang nasa loob ng piitan si Lin Moyo. Sa labas ng piitan, ang mga estudyante ay nagpakita ng pagkadismaya. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit hindi pa nag-a-upgrade ang piitan? Mukhang hindi pala kaya lahat ni General Lin. May mga bagay din siyang hindi magawa. Sa bagay, si General Lin ay katatapos lang ng kanyang ikalawang pagpapalit antas. Bagamat may ranggo siyang General ng Diyos, kumpara sa ibang mga General ng Diyos, ang kanyang tunay na kakayahan ay mas mababa pa rin ng malaki. Siguro noong nakaraang beses na tumunganga si General Lin buong araw sa loob, iniisip niya talaga kung paano ay upgrade ang piitan. May mga nagsimulang mangutya. Ang pagkabigo ni Lin Moyo ay nagbigay sa kanila ng kasiyahan. Mararamdaman ang matinding inggit sa kanilang mga salita. May mga hindi gusto si Lin Moyo, ngunit mayroon ding nagsalita para sa kanya. Normal lang na hindi ma-upgrade ang piitan. Kailan pa naging ganoon kadali ang pag-upgrade ng piitan? Sino ba ang nakakaalam ng lahat ng iba't ibang mekanismo? Nakapunta na ako dati sa Mahanjing Kapatagan. Sobrang laki ng mapa nito. Gustong patayin ang sapat na bilang ng mga halimaw sa maikling panahon ay talagang napakahirap. Oo nga, kung kaya mo, bakit hindi mo gawin? Ang dalawang panig ay parehong naniniwalang tama sila at may kani-kanilang katwiran. Samantala, sa loob ng piitan, napaka-epektibo ng trabaho ng mga kalansay na mamamana. Ito na siguro ang huling halimaw. Matapos mapuksa ang Wind Sprite na nagbabantay sa pasukan, wala nang natirang halimaw sa ibabaw ng Mahanjing Kapatagan. Sa sandaling ito, bahagyang yumanig ang piitan. System notification, nag-upgrade na ang piitan. Ang kasalukuyang hirap ay inayos sa antas impyerno, bahagyang umangat ang gilid ng labi ni Lin Moyo, nagpakita ng isang ngiti. Nag-upgrade na. Tulad ng inaasahan, ang piitan ng elementong hangin ay iba sa mga nauna. Kailangang patayin lahat ng halimaw para mag-upgrade. Ang daanan mula sa Mahanjing Kapatagan ay isa ring haligi ng hangin, isang haligi na may napakatinding elemento ng hangin. Agad napansin ni Lin Moyo,
Mukhang ang nasa unahan ang tunay na piitan ng elementong hangin. Ito ang unang pagkakataon niyang tumuntong sa hangin. Hindi masama ang pakiramdam. Naglakad si Lin Moyo sa hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, may kaunting paggalaw, na parang naglalakad sa bulak. Napakakakaiba ng pakiramdam. Inatras na niya ang hukbong undead. Dinala siya ng hangin pasulong, mas magaan at payapa. Lumipad si Lin Moyo sa hangin, papalayo sa lupa. Ang piitan ng buhawi ay biglang gumalaw ng napakabilis, umihip ng malalakas na aipo-aipo, lumilikha ng umuugong na tunog. Ang malakas na hangin ay umikot sa loob ng piitan at lumabas patungo sa bulwagan, na nakaagaw ng pansin ng lahat. Ang mga taong kanina lang ay nag-iisip na hindi kaya ni Lin Moyo ay nanlaki ngayon ang mga mata. Nag-upgrade na ang piitan. Tulad ng inaasahan, kailangan pa rin si General Lin. Nagtagumpay talaga si Lin Moyo. Ang mga taong laging nasa panig ni Lin Moyo ay nagpakita ng tuwa, habang ang mga naiinggit kay Lin Moyo ay naging napakapangit ng itsura, tumalikod at umalis. Ang mahanjing kapatagan ay paliit ng paliit sa kanyang paningin, hanggang sa tuluyang maglaho. Sa harap ni Lin Moyo ay lumitaw ang isang bagong kapatagan. Tinitingnan ang tanawin sa harap, nasabi ni Lin Moyo, kaya pala, ito pala ang tunay na kapatagan ng buhawi. Ang bagong kapatagan na ito ay hindi malaki, ang diameter ay mga 5 kilometro lang. Kumpara sa mahanjing kapatagan kanina, mas maliit ito ng malaki. Ngunit ang bagong kapatagan na ito ay nakalutang sa gitna ng kalawakan. Sa ilalim nito ay isang dambuhalang buhawi. Ang buhawi ay umaangat, lumilikha ng napakalakas na puwersa na sumusuporta sa buong kapatagan. Nang makita ang ganitong tanawin, humanga si Lin Moyo. Gaano kalakas kaya ang kailangan para makalikha ng ganitong sitwasyon? Ang tanawin sa harap ay sobrang nakakagulat. Ang pag-angat ng buhawi sa kontinente ng kapatagan ay parang isang himala. Ngayon lang niya naintindihan na ito pala ang pinagmulan ng mahanjing kapatagan. Dinala siya ng hangin pataas sa kapatagan. Kaitatapak pa lang niya sa lupa, isang nagyayelong buhawi ang sumugod diretso sa kanya at malakas na tumama sa kanyang katawan. Ang buhawi ay humihiwa na parang talem. Ang baluti ng buto ay nagliwanag ng husto, lumilikha ng tunog ng pagtatagis habang pinipigilan ang buhawi. Humakbang si Lin Moyo ng ilang beses pasulong, hindi pinapansin ang buhawi. Sa wakas, nakita niya ng malinaw ang kapatagan na ito. Dito, kahit saan ay may buhawi, makakapal na aipo-aipo. Walang halimaw. Biglang tumingin si Lin Moyo sa buhawi na patuloy na tumatama sa kanyang katawan. Ngayon lang niya naintindihan, kaya pala, ito pala ang kalaban. Lumipad ang scouting skill. Impormasyon ng halimaw, pangalan, Wind Tornado Spirit, Uri, Elite Antas Impyerno Antas, 44 na lakas, 40,000 bilis, 40,000 espiritu, 10,000 tibay, 50,000 kakayahan, atake ng buhawi katangian, immune sa elementong hangin, immune sa pisikal na katawan. Nag-upgrade ang piitan, at ang mga halimaw sa loob ay lumakas din. Ang elite na halimaw Antas Impyerno sa Antas 44 na ay may kabuuang katangian na 140,000. Ang tibay ay umabot sa 50,000. Dagdag pa ang dobleng immunity sa parehong elementong hangin at pisikal na katawan, na naging dahilan upang mawalan ng silbi ang mga kalansay na mandirigma at berserker. Ang lakas ng atake ng kalansay na Diyos na mamamana ay nabawasan din ng malaki. Mabuti na lang at mayroon pang kalansay na mago. Hindi lang iyon, ang ganitong uri ng purong elementong halimaw ay walang bangkay, kaya hindi magagamit ang pagsabog ng bangkay. Kung immune ito sa pisikal na atake, tanging ang kalansay na mago na lang ang maaaring lumaban. Si Lin Moyo ay bihasa na at maraming karanasan. Alam niyang kailangan niyang patayin sila isa-isa. Pag-isip pa lang niya nito, lumitaw na ang hukbong undead. Inutusan ni Lin Moyo ang mga kalansay na mago, humayo kayo. Puksain sila. 4,000, 4,000. Kalansay na mago ang nagsimulang pumatay ng mga halimaw.
Itinaas nila ang kanilang mga tungkod at nagpakawalan ng mga kakayahan. Sa tulong ng pagpapalakas mula sa general na necromancer, ilang pagsabog ng elemento lang ang kailangan para matapos ang isang wind tornado spirit. Inutusan ni Lin Moyo ang mga alaga na mabilis na linisin ang mga kalapit na halimaw. Nagsimula ang buong grupo sa mabilisang pag-atake. Walang pakialam si Lin Moyo kung may hadlang man o wala, buong lakas pa rin siyang sumusulong. Saan man mapunta ang hukbong undead, ang mga wind tornado spirit doon ay mabilis na napupuksa. Nakikita ni Lin Moyo na sa likod ng daan-daang wind tornado spirit, may isang palasyo na nakalutang sa gitna ng kalawakan sa di kalayuan. Malalaking tipak ng bato ang nakalutang din sa gitna ng kalawakan, bumubuo ng isang daanan sa ere patungo sa palasyo. Mabilis na sumulong si Lin Moyo patungo sa daanan. Sa mga sandaling ito, ang katangian ng bilis ni Lin Moyo ay tumaas na ng malaki. Bagamat hindi pa rin ito makakapantay sa kalansay na mandirigma, berserker at kalansay na Diyos na mamamana, mas mabilis pa rin ito kaysa sa kalansay na mago. Magaan na tumalon ang binata sa mga tipak ng bato at dumiretso patungo sa palasyo. Nakita ni Lin Moyo ang isang napakalaking halimaw na anyong leon na nakatayo sa harap ng palasyo. Ang halimaw na anyong leon ay may taas na halos 10 metro, nakatayo ang lahat ng balahibo sa katawan, nakangisi at nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Ang buong katawan nito ay napapalibutan ng malakas na buhawi. Ang sobrang tindi ng elementong hangin ay nagpakita ng mapusyaw na asul na kulay. Ito ay parang isang banal na sandata na pumupunit sa hangin. Sa kanyang malawak na karanasan, agad na nakumpirma ni Lin Moyo, mukhang iyan ang boss ng buong kapatagan. System notification, nag-update ang system, impormasyon ng boss, pangalan, Wind God Mount, uri, pinuno antas impyerno antas, 47 lakas, 60,000 bilis, 70,000 espiritu, 25,000 tibay, 50,000 kakayahan, kuko ng buhawi, pagsabog ng bagyo katangian, immune sa elementong hangin, bawas ng 50% sa pisikal na pinsala pagtingin sa stats board sa harap, hindi na ito pinansin ni Lin Moyo. Antas 47 lang. Kahit bago pa ako magpalit antas ng pangalawa, kaya ko na sigurong talunin ito. Ang mga katangian nito ay hindi man lang umabot sa isang boss na antas Panginoon kaya hindi ito kapansin-pansin. Patayin ito sa isang iglap. Una, limitahan ang kilos nito. Nagliwanag ang pulang globo sa palad ni Lin Moyo. Kumalat ang pulang liwanag. Ginamit ang kakayahang sumpa ng pagbagal. Sa loob ng 100 metro saklaw ng sumpa ng pagbagal, ang bilis ng kaaway ay nababawasan ng 200%. Ang natatanggap na pinsala ay tumataas ng 30%, at ang tagal ay 1 minuto. Hindi na kailangang asintahin, ang pinalawak na saklaw ay sapat na para sakupin ang buong palasyo, maging ang buong lumulutang na kapatagan na ito. Agad na bumagal ang Wind God Mount, naapektuhan ng pagbagal. Mabilis na naging mabagal ang kilos nito. Agad na sumugod ang mga kalansay na mago gamit ang kanilang pagsabog ng elemento. Makalipas ang 1 segundo, sabay-sabay na umatake ang mga kalansay na mago at kalansay na Diyos na mamamana. Tumanggap ang boss ng 4,000 pagsabog ng elemento sa isang iglap, kasama pa ang 4,000 atake mula sa mga kalansay na Diyos na mamamana. Nagpakawala ito ng huling hinaing bago bumagsak ng malakas sa lupa. Ang isang pinuno ng piitan na may hirap na antas impyerno sa antas 47 ay direktang napatumba sa isang iglap lamang. Huminga ng malalim si Lin Moyo. Bagamat inaasahan niya ito, hindi pa rin niya maiwasang medyo magulat. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakapatay siya ng boss sa isang iglap. Gayunpaman, noon, kailangan niyang gamitin ang kakayahang palakasin ang hukbo. Tutal, ang kakayahang palakasin ang hukbo ay hindi naman niya sariling kakayahan sa propesyon, baka isang araw ay mawala ito. Mula pa sa simula, hindi kailanman binalak ni Lin Moyo na umasa dito. Kung maaari, ayaw niya itong gamitin. System notification, napatay ang boss.
Karanasan dagdag 1,660,000, loot, windstorm gem, permanent, bawas ng 50% sa pinsala mula sa elementong hangin. May tsansang makakuha ng isang kakayahang uri ng hangin. Wind God Whisper, maaaring gamitin para gisingin ang susi ng Diyos ng Hangin Fong Thn Chakoa. Wind God Key, maaaring buksan ang tunay na templo ng Diyos ng Hangin. Windstorm Crystal, Shard, dami 3. 5 shard ang maaaring pagsamahin para bumuo ng isang Windstorm Crystal. Nagpa siya si Lin Moyo na mag-farm pa ng ilang beses. Pagkatapos makakolekta ng ilang Windstorm Crystals, hindi na niya lalaruin ang piitan na ito. Tumunog ang kampana sa bulwagan ng piitan. Na-upgrade ni Lin Moyo ang piitan at kasabay nito ay nagtala ng bagong record. System Update, record ng piitan Mahanjing Kapatagan Antas Impyerno, unang pwesto, Lin Moyo 3 oras, 42 minuto, 51 segundo, muling nagkagulo ang mga tao sa bulwagan ng piitan. Tumunog na ang kampana. Nakapagtala na naman ng bagong record si General Lin. Huwag kang magmadali. Ito pa lang ang unang beses na nilabanan ni General Lin ang piitan sa antas na ito. Sino ba ang hindi nakakaalam na si General Lin, sa bawat pagpasok sa piitan, ay kayang basagin ang sarili niyang record? Sa mga sandaling ito, nai-teleport na si Lin Moyo palabas ng piitan. Ang ingay ng mga tao ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Nasa labas na si General Lin. Mukhang hindi magtatagal, tutunog na naman ang kampana sa bulwagan. Pagkalabas ni Lin Moyo sa piitan, hindi siya huminto at pumasok agad muli. Pinili ni Lin Moyo ang hirap na antas impyerno. Ang binata, na may 2 kamay sa bulsa ng pantalon, ay malamig na nagpa siya, sige, ngayon, simulan na ang mabilisang pag-clear sa piitan. Sa sandaling ito, pagkapasok sa Dinghon, natikoy ahat ni Lin Moyo ang wind tunnel patungo sa Whirlwind Plain sa himpapawid at ahat itong dinanan. Milinihang sinimilang namnaman ang kasiyahanong speedrunner. Mas mabilis na siya ngayon maraming beses. Siyempre, hindi ganuan kalaki ang itinasong bilis pero posible pa ring mas mabilis ng 3 hanggang 4 na beses. Napakabilis niyang tumakbo mas mabilis pa kaysa sa mga skeleton mga. Ang distansang may 20 km tinakbo lang niya sa loob ng may 2 minuto. Sa afrage nakakatakbo siya mga 8 hanggang 9 bawat minuto. Ang windsprite sa don ay ipinaubaya niya sa gripong mga skeleton para asikasin. Masyadong kalat ang mga halimaf sa Whirlwind Plains, sayang lang sa oras ang pakikipaklaban sa kanila at hindi rin epektibo. Pakton sa wind tunnel papasok sa itaas na kapatakan, mabilis na sumikot ang mga skeleton warrior kasama, ang iba pa niyang samon, hila-hila ang lahat ng windstorm spirit sa don papunta rito. Ang mga skeleton mga ay gumamit ng groep attack gamit ang apoy at gumamit ng elemental barrage na may kakayahang longranga attack. Kahit 10 metro lang ang abot, kayang taman sabay ang 2 hanggang 3 windstorm spirit sa isang pakatake. Ginamit ng 4,000 skeleton magang 5 beses ang kanilang groep 4 attack at nilipo ang dondong windstorm spirit sa don. Para sa mga natira pa, tinamat na si Lin Moyo na patayin sila. Tumalon siya sa mga lumilitang na platform at lumipat patungo sa palasyo. Kung speedrun, dapat makang speedrun talaga. Iminto lang ang binata sa harap ng Leon Boss. Malamang na ba tinilan mo dito, nakita na naman tayo. Napakabilis, imalanghav-hav nang matahol ang kampana sa Dinghon Hall. May bahong record na namang nakawa. Report ng Whirlwind Plains Dinghon, Hall difficulty, rank 1, Lin Moyo, oras, 40 minuto 38 segundo. May naksimila nang oras mila nang pimasok si Lin Moyo sa Dinghon. Hindi siya timahal hanggang sa tuminog ang kampana at simahaf. Sinit-sinot na sabing iba, hindi nga may kakaila sa hotlan. 3 hanggang 4 na beses ahat ang binilis. Naniniwala akong hindi pa ito ang sektilan ni hotlan. Pagkatapos ay sinit-sinot na notifikasyon ang limabas, record ng Whirlwind Plains Dinghon, Hall difficulty, rank 1, Lin Moyo, oras, 27 minuto 15 segundo.
Pagkatapos ang oras ay patuloy na immediately 21 minuto 47 segundo. 19 minuto 26 segundo. 15 minuto 33 segundo. May isang simahaf sa Tiva, Diyos ko. 15 minuto. Isang tinay na bakong record an. May himawak sa ilue, may nakpinas mata, at nasabi na mamalik mata ba ako. Bakit nasa 15 minuto lang ang oras para makumpleto ang halodifitultang Verulvent Plains Dinghon? Isa na namang record na hindi pa nababasag ng siniman. Maaring tumakal ito ng kahit 100 taon, ano? Baka hindi na ito mababasag kailanman. Kanina pa walang tigil ang paktinohong kampana sa Dinghon Hall. Malapit na akong mabingi. Gumawa na naman sa hotline record na nakakapanginang loob ng iba. Paano pa tayo mabibiyahe nito? Isipin mo sa ibang paraan. Dapat sabihin na sa hotline ay limilakang sinot-sinot ng halayanan para samha sa sinot sa laing tao para mayroon silang paksikapang habilin. Tama. Hindi ba't ang ating lay ay patiloy na limalampas samha nauna at patiloy na limalakas? Parang isay pero ibang pananaw kapag iniba ang pakisip. Para sa isang halodifitulte Dinghon, ito ay isang kahanga-hangang record. Napakabilis na anipat pakiramdam marami ay hanuan din katahal ang kakakilan nila para lang takbihan ang buong Dinghon. Nginit sila mo'y ay hindi pa rin kontento. May paraan pa kayang mas mabilis pa rito. Naisip niya. Mabilis siyang nakaisip ng paraan na maaaring subikan. Sa hirap viering hindi na kinan ang eksperiense pero bilis lang subikang tapisan ahat. Wala namang kahirapan ang pakfarm sa Dinghon na ito at hindi rin ganong kalakihan ang eksperiense na nakikiha. Kung mari gusto nila mo'y na direktang patayin ang boss ng Dinghon. Kinan lang ang Verulvent fragment ay sapat na. Milang limitaf sila mo'y sa labas ng Dinghon at pimasok mili. Pinili niya ang halodifitultay. Sa pagkakataong ito, nakpasaya ang binata na gamitin ang pinakamabilis niyang paraan para dirigen ang Dinghon. Samantala, nakmamadaling tumakbo si Alderneng, ng Tyran, papunta sa maliit na bakiran ni Bay Ayayan, sumisahaf, Oldbay. Oldbay. Sa Linway, binabasag na naman ang record ng halodifitultay. Medayo na hilat sa Bay Ayayan. Hindi ba't normal lang an? Hindi naman ito ang inang beses na nakabasag ng record sa muay. Medayo hindi natural ang ekspresyon ni ng Tyran. Ibang ngayon. Natatandaan mo ba ang 1600 taon na ang nakalipas? Napaisip sandali si Alderneng Meng Anwen sa tabi pero hindi ahat malala. Alderneng sa senior yang ay ba ang tinitukoy mo? Tumango si ng Tyran. Biglang nagsalita sa Meng Anwen, 673 taon na ang nakalipas, si Yang ay ang diyan siya Yang. At may noon. Tinawag siyang rechtius God ay sen. Ang kaniyang klas ay divine licht swordsman, may dual talent at dual sublimation, isang hegelevel legendaray professional. Imabot siya sa level 8 in 90 itinitiring na pinakamalakas na existence sa supergod level noon. Nang taong yun, isang malaking digman ang nahanap sa fortress no 9. Malawak ang sumalakay ang mga demonayo mila sa abays, halos isang dong demon lord ang limog. Nasa bingit ng panhanap ang laing tao. Patiloy ni ng Tyran at noong panahong yun, nasa 20 lang ang hot level experts natin. Napakalaking akhwat sa bilang. Noon si Rechtius God bilang pinakamalakas sa laing tao ay sumagot ng walang pag-alinlangan. Makisa niyang nilabanan ang 50 demon lord. Hindi lang niya napigilan ang pinakamalalakas sa kanila, kundi nakapatay pa siya ng may 30 demon lord nakpakitang walang kapantay na lakas sa labanan. Dagdag ni Alderneng, ang labanang yun ay tinawag na Battle at Light Foundation. Sayang halang at pimaksak din si Rechtius God sa labanang iyon. Gayon pa man, hindi nalaman mga demonayo ang balitang kanayang pakbaksak, kaya sa loob ng dondong taon ay hindi sila naklakas loob na kimilos ng padalos-dalos. Nagbigay ito mas maraming oras para sa laing tao. Sa pentong ito, limalam ang buses ni ng Tyran.
Bago bimagsak sa richteus God, isinara sialet, niya ang lahat ng kanayang natitirang lakas sa isang secret realm. At ang secret realm na ito ay nasa loob mismo ng Dinghonhal. Nagtakda siya ang patakaran, kailangan lang makamit ang isang tiyak na kondisyon para makapasok sa secret realm. Tinaas ni Bai-Ayan ang kilay. Alderning, ibig mong sabihin, nakamit ni Lin Muay ang kondisyon. Tumango sineng tayran. Ang patakaran ay makumpleto ang isang halodificultay dinghon sa loob ng 10 minuto. Gamamit sineng tayran ang spel para gumawang screen. Tiniru niya ito gamit ang daliri at limitaf sa Lin Muay sa screen. Ang oras ni Lin Muay sa pagklierang dinghon, 8 minuto at 1 segundo. Belang pininuing Dinghonhal, may malakang kapangyarihan sineng tayran, siya lang ang marang manuot ng sitwasyon sa loob ng mga dinghon. Sa screen sa harap ni Lin Muay, limitaw ang isang pinto papasok sa secret realm. Kinampermani ng tayran, ang bilis niyan ngayon ay sapat na sa giro. Sa loob ng dinghon, medayo nalilito si Lin Muay. Bakit may pasakang secret realm dito? Katatapos lang niyang kumpletihin ang dinghon, bakit biglang may limitaw na pinto papasok sa secret realm sa harap niya? Alam niyang posibleng may dinghon sa loob ng secret realm, pero hanggang ngayon, hindi pa siya nakarinig na may secret realm na lilitaw sa loob ng isang dinghon. Ang nangyayari sa harap niya ay salinghat sa kanayang nalalaman. Mula sa pasakang secret realm, naramdaman ni Lin Muay ang isang marangal at medayo pamilyar na aura, ang aurang isang hot-level expert ng laing tao. May ganito ring aura sinahan Qiangsing at Bai-Ayan. Ipinapaiwatig nito na ang biglang limitaw na secret realm na ito ay may kaugnayan sa isang hot-level expert ng laing tao. Biglang may timawag, Muay. Narinig ni Lin Muay ang buses na teacher Bai-Ayan. Patiloy na imalanghav sa kanayang tangha ang buses ni Bai-Ayan, ito ang secret realm na iniwan diyan ng Xiajing Academy mila 600 taon na ang nakalipas, yang ay. Nahinat ang secret realm na ito ay hindi pa napapasok ng siniman. Maaring may pagkakataon dito o maaring pino ito ang panhanap. Ikaw ang makpasaya kung papasok ka o hindi. Kinatawa ni Bai-Ayan ang opinaw niya at ng ilan pang iba. Medayo na tagalan sa Lin Muay. Kilala niya ang panghalang yang ay. Isa itong figure mila ilang daang taon na ang nakalipas at isa rin sa mga hot-level expert. Hayan pa man, hindi niya alam ang buong kiwento tungkol kay yang ay. Noon nakita lang niya ang panghalan nito sa kasaysayan ng mga kilalang tao. Hindi niya inaasahan na si yang ay pala ang pinakamalakas noong panahong iyon, halos isang super hot-level existence. Anong klaseng combat power? Kaya pala ito ang secret realm na iniwan ng dating diyan ng Xiajing Academy. Hindi nakapagtataka na nakaramdam siya ang pamilyar na aura mula sa secret realm. Ito ay isang misteryosong lighar na kahit ang kanayang giro ay hindi libos na nainawan. Sa hili kailangang tawakin ni Lin Muay ang sarili niyang landas sa hinarap. Kahit giro niya sa Bai-Ayan, hindi siya nito marang palakang kabayan. Kung hanuan ang halang maabot ni Lin Muay ay hindi lalampas sa kanaya. Hanuan din sina Bai-Ayan ang Qiangsing at mohang sa Ming Anwen, lahat sila ay may mataas na inaasahan sa hinarap ni Lin Muay. Nasa kamay ni Lin Muay ang desisyon. Nakisip siya sandali at nakpasaya. Papasok ako. Naniniwala siyang hindi sa giro kakawang masama si Yang ay sa isang nakababatang miyembro ng laing tao tulad niya. Himangang malalim si Lin Muay at mabilis na himakpang papasok sa secret realm. Sa sandaling pimasok si Lin Muay sa secret realm ang imaing ipinapakita ni Neng Tayran ay kasabay na nakhlaw. Hindi na makita ni Neng Tayran ang sitwasyon sa loob ng secret realm. Seryoso ang hamika ang mga elder. Ang kasasinot na mangyayari ay nakasalalay na lamang kay Lin Muay. Sa loob ng richteus God secret realm ay sinming. Nakakita si Lin Muay ng mga bundok, tibag, ibon, at halimiyak ng bulaklak, isang tinay na paraiso sa labas ng mundo. Ito ang secret realm na iniwan ni Yang ay. Dahil tinawag si Yang ay na richteus God, automatikong tinawag ito ni Lin Muay na richteus God secret realm.
Ang tanawin sa loob ay halos kaparehong mundo sa labas, kung hindi maingat na obserbahan, mahirap makita ang pagkakaiba. Nararamdaman nila mo'y ang orang isang hot level expert mula samgebindok at ilog dito. Masasabing ang buong sekretarial may nababalot ng orang isang hot level expert. Ayon sa kanayang giro, matapos bimagsak si Richtius God, ginamit niya ang lahat ng kanayang hiling lakas para lakayin ang sekretarial na ito. Isang level 8 in 90 expert, mahirap isipin ang lakas na kayang limakang isang sekretarial, hindi ka panipaniwala. Nang sandaling timapak siya sa isang maliit na landas, bigla siyang mabilis na imatras. Isang mahabang espada ang biglang lumipat mula sa kingson at tumisok sa lugar kingson siya nakatayo kanina. Napakatilas ang espada, hiniwan nito ang lipa na parang tokwa. Ang talam ay lubusang bimon sa lipa, tangang ang pilihan lang ang naiwan sa labas. Mabiti na lang at nahang alerto si Linmoy at imiwas sa isang tabi, kung hindi ay may biro na siya sa susunod na taon. May isang taong himiku, hinawakan ang pilihan, at beninot ang mahabang espada. Isang binota ang limitaf sa tabing espada. Ang mahabang espada ay mukhang ordinaryo lang, ngunit ang nangyari ay naktilot matinding pakingat kay Linmoy. Pakisipan mong mabiti. Patayin mo ako o papatayin kita. Hindi na naksalita pang walang kabilihan ang binota. Itinos niya ang mahabang espada at itinitok ito diretso kay Linmoy. Napatingin si Linmoy sa dalawang pulsihan ng kalaban. Nakita niya ang dalawang starring na limitaf sa bawat gilid. Ang pagkakaroon ng starrings ay nanghang isa siyang legendary level professional. De Venus Swordsman. Mas lalo pang nahang mapagpantay si Linmoy. Ang biglang limitaf na kalaban na ito ay hindi pang karaniwan. Kung ganuin, hindi na kailangang mahang makalang pa. Agad na ginamit ang skill na slofkirse. Itiniro niya ang daliri, isang pilang liwanag ang pamino sa palagid, at ang pamilyar na sarayan pilang kadena ay sumigot. Isang starring sa kamayang De Venus Swordsman ang biglang sumabog. Ang mahabang espada ay imalinghav at ang buong katawan nito ay naklabas nakakasilaw na sword kay espada sa isang iklap. Ang kadenang slofkirse ay pinitol at tiniro ng sword kay. Kasabay nito sumigot na siya papunta kay Linmoy. Ang hakbang niya ay hindi maintindihan ni Linmoy, napakabilis na nahang afterimahan na lang. Hindi man alam ang atributos, pero kung pakpabataan lang ang bilis, inamin ni Linmoy na hindi siya makakapantay. Pero hindi yun malaka. Dahil ang sulflama ay hindi kailangang makita ng malinaw ang kalaban. Mila pa lang sa similang laban, inilabas na ni Linmoy ang kanayang alas, ang nakalap na apoy sa kanayang palat. Matapos ang kanayang panghalawang jobsyanga, ito ang inang beses na ginamit ni Linmoy ang sulflama. Sa sandaling limitav ang sulflama, nakbago ang kalmadong ekspresyon ng De Venus Swordsman. May bakas ng takot sa kanayang maka. Attack skill. Sa minut na segundo, isang balaklak na apoy ang dimapo sa kanayang katawan. Isang nakakainit na sigaw ang imalinghav. Simahaf sa sakit ang De Venus Swordsman, nangina ang buong katawan at limitav ang tinay niyang anayo. Ang sakit mila sa sulflama ay mahirap tisan. Mas mataas ang level, mas matindi ang sakit. Isang malakas na klang ang narinig, isa pang starring ang sumabog. Agad na nakabawi ang De Venus Swordsman. Kasabay nito, isang malakas na sword ay ang bimaril diretso kay Linmoy. Sa isang iklap, sumabog ang sword ay at nahabi para bumiyong isang makapal na lambat. Skill Swamp Sword key. Ang sword ay parang latyan, kapag nalog ka rito, napakairap ng humalaf. Ang skill na ito ay iring rangat attack at may kasama ring atake at control effect, napaka-epektibo. Ang makapal na sword ay timama sa buwan na armor, patiloy na humahawang mahatinok na dingding klang. Timatanghap si Linmoy ang higit sa 10 pag-atakang sword ay bawat segundo, napakataas talaga ang frekwensya.
Ang tangang kainan ang skilong divine swordsman ay ang inti-inting paginang lakas ng atake nito, kaya hindi rin nito kayang basahin ang buena armor. Bukod dito, ang swamp sword ay wala ring epektu ang control effect kailan muay. Ito ay dahil para hong passive skills ang buena armor at ang kanayang immunity status na para hong kayang kontrahin ang control effect ng swamp sword ki. Hindi man lang napektihan silin muay at milang bimaksak ang salflame. Isa na namang sigaw ang imaling havengav at ang hiling starring ay sumabog din sa isang iglap, naramdaman ni Lin Muay na tila siya ay nakalok on isang malakas na sword ay ang bimaksak mula sa itaas, hanap na bimalot kay Lin Muay. Mahang ang lipa ay nabiyak at nakakaroon ng malalaking bitak. Skill, nakamamatay na taha intrim. Bahagang gemiti ang divine swordsman, ito ang kanayang pinakamalakas na skill sa pag-atake. Kumpiyansa siyang walang sinimang profesional sa kaparong antas niya ang makakapagil dito. Kahit na immortal si Lin Muay, tiyak na malibas siyang masasaktan. Malamig na timitig si Lin Muay. Buenas speakers, hay itimne. Sinot na maabang matitilis na bito ang sumulpot mila sa ilalim lipa, tumahos sa katawan ng divine swordsman. Sa loob lamang isang segundo, natalo na ang divine swordsman skill na buenas speakers. Malamig na bimilong si Lin Muay habang nananatiling alerto, dahil ito ay isang secret realm na iniwan ng dating diyan, tiyak na hindi ito ganito kasimple. Sigiradong may naghihintay pa sa akin sa inahan. May malabong ideya si Lin Muay sa kanayang isipan, hinilan kung ano ang layanan ng Richteus God, nahatin sa paghawa nito. Ito ang Richteus God secret realm at si Richteus God ang may-ari nito. Natural lang na ang lahat ito ay nasa ilalim ng kanayang kontrol. Habang nakisip, isang tao ang biglang limitaf sa kanayang paningin. Pamilyar pa rin ang anayo parong paro ang kasutan at mahang ang mahabang espada ay eksaktong katilat. Bukod doon kahit ang aura at tindig ay walang pinakaiba. Ang tangang kaibahan ay may dagdag na isang pares ng starring sa kanayang pulsihan. Itinaas din swordsman ang espada at itinito kay Lin Muay parong paro rin ang postira. Walay lichit swordsman, Tanag Huang Kims, level 49. Pakisipan mong mabiti. Kung gusto mong dimon, patayin mo ako o papatayin kita at mananatili ka rito magpakailanman. Mahang ang linaya ay eksaktong katilatan dati. Nach-obserba si Lin Muay at tahimik na nach-analisa. Isang dagdag na pares ng starrings. Ang hulay-lichit swordsman ay ang upgrading divine swordsman. Pagkatapos maaktivate ang job sublimation sa panghalawang job siyanga, ang divine swordsman ay nagiging hulay-lichit swordsman. Mas malakas na attributes, mas malalakas na skills, at mas maraming starrings. Para sa divine swordsman, bawat 10 levels ay nakdaragdagang isang starring. Para naman sa hulay-lichit swordsman, bawat 10 levels ay maaaring magdagdagang 2 starring, isang pares. Ang starring sa pulsihan ng swordsman ay ang kanilang skills. Maliban sa mga pinakabasis na sword ay attacks, ang ilang malalakas na skills ay kailangang gamitin sa pamamagitan ng starring. Ang starring ay may iba't ibang kakayahan. Kayang sirain ang hasimpa, kirsis, magpagaling sariling sigat, at magpabiting estado, status. Hinawa kanilang Muay nang maihbit ang diatestaite, lehaitin sa kanayang kamay determinado. Pagkatapos ng isa na naman. Gusto kong makita kung ano talaga ang nasa dilong secret realm na ito. Labas. Sol de vouwing en zetking, bantringving. Tinawag ng binata ang kanayang combatbed. System update zal de vouwing en zetking zal level 50 strengte, 40,000 agiliteit, 40,000 spirit, 30,000 constitution, 50,000 skills zal de vouwer se conform. Terrifying roer traits, ignore defense power, ignore passival immuniteit, sred verreiting determinado si Lin Muay na hindi mag aksayang oras sa kalaban na ito. Mabilisang laban lang. Pagkatapos magpakilala, kisang sumikot ang hulay-lichit swordsman papunta kay Lin Muay, mas mabilis pa kaysa sa nauna, halos limitaf sa harap ni Lin Muay sa isang iglap.
Nach Kris ang geswoord en na parang hinabing lambat. Sinabi ko na kung gusto mong di man patayin mo ako o papatayin kita. Genaamd ng sal de vouring inset kung nilen mooi ang skil na terrifying roer. Sinit sinot na nakapanghang kilabot na tinoch ang timama diretso sa hulay lichit swordsman. Sinamantala nilen mooi ang pagkakataon para mabilis na lakpasan ito. Natagelan ang hulay lichit swordsman. Hawak niya ang kanayang masakit na iluedal sa nakapanghang kilabot na mkatinoch habang bumibilong hindi ka makakalakpas. Papatayin kita. Ewan kita rito magpakailanman. Hindi pa tapos ang kanayang salita ng sumikhot na mila sa likiran ang napakalaking pet nilen mooi. Nakita nilen mooi ang napakalaking akwat sa laki nila at hindi napigilang mapaismit para sa hulay lichit swordsman. Nginit sa sandaling yun, isa pang hulay lichit swordsman ang limitaf. Kung gusto mong di man patayin mo ako o papatayin kita. Ako ang divine swordsman, ten Kims, level 59. Milang limitav ang hakimikinang na singsing sa kamay nito. Ahat na pansin nilen mooi, hayang inasahan, isa na namang pares ng starings. Itinas niya ang kanayang karet na pinung spirit power. Milang timawag silin mooi isa pang pet. Labas. Griat earte dragon God i at longten. System ipdate Griat earte dragon God sal level 55 strengte, 100,000 agiliteit. 100,000 spirit, 60,000 constitution, 100,000 skills, diatlei poison bonus. Ketting, sweeping traits, elemental immuniteit, poison, physical damage reduction 30%, elemental damage reduction 30% nang makitang hulay lichit swordsman ang bagong pet nilen mooi, na te gelanceer. Griat earte dragon God. Mayroon ka pa lang. Pagkalabas pa lang combat pet nilen mooi, ahat itong sumikhot gamit ang napakalakas na skill na ketting, ets. Nahirapang sumalak ang hulay lichit swordsman, tahaktak ang pawis na parang ilan, nanghinginig ang buong katawan. Nakakalit siyang ngipin, pilit na dimidipin sa. Habang nahirapan ang kalaban, napaka-relax naman nilen mooi. Pinasa niya ang diatestite sa balikat, naklakat palayo, at dahan-dahang initos, ikaw na ang bahala rito, Griat earte dragon God. Naintindihan Griat earte dragon God. Ibinikan nito ng malaki ang bibig at iminghol, ang matatalas ng hipin ay tila gustong lapain ang kalaban. Biyong tiwalang ipinaubaya nilen mooi ang laban sa kanayang pet at mabilis na imalis. Mabilis na nakarating ang binata sa isang bahong lukasaon. Papalapit na siya ng papalapit sa nayon. Narating na nilen mooi ang pasukan nayon. Mila rito, malinaw na niyang nakikita ang mga estrukturo sa loob. Tulak nila nilen mooi, ang bahay sa nayon ay rin sa iba't ibang iring elemento. May isok mila sa mkalituan na imakat mila sa nayon, nginit wala siyang makitang tao. Nakmasit silin mooi sa paligid at napaktanto, sa wakas narating ko na ang dilo. May isang swordsman na nakatayo sa pasukan nayon, binabantayan ang don papasok. Ang pamilyar na linya ay milang binigkas, kung gusto mong di man patayin mo ako o papatayin kita. Ako ang divine swordsman, ten Kims, level 65. Tinignan nilen mooi ang bilang mga starring sa kamayang divine swordsman at naisip 5 para 10 starrings. Makang siya na ang hiling swordsman. Hindi na naksayang salita, ahat na tinawag nilen mooi ang kanayang indat armay kan unfunglan. Pagkatapos, inaktivating binata ang armay bif, ingpin. Isang pilang bilog ang limitaf sa likod ng kanayang palat, at ahat na napalakas ang mga indat. Walang sabi-sabi, handa nang imitaka ang indat armay. Nginit sa pagkakataong ito, nakahanda na ang swordsman. Ahat siyang sumikhot na nang imitaka. Ang hastaring sa kanayang pulsihan ay sabay-sabay na sumabog. Sa sandaling bimaksak ang atake, isang libong makakamakang klunes, benten, ang ahat na limitaf. Nakita ito nilen mooi at nabigla siya. Hindi niya nabigilang masabi sa pagkamanga ano baan. Ang daming klunes. Medayo nandadaya naman ang skill na tuwe, hindi malok unsal flame ko ang tinay na katawan.
Isang malakas na pagsabog ang imalang havenghaf. Ang mga skeleton mage, kule paps, skeleton archer, kule tensite at skeleton warrior, kulishin bene ay imetake. Mabilis na winasak ang kanilang mga atake ang mga trueneng divine swordsman. Nang may masmasan, tinignan nilen muay ang eksena at mapang-asar ng himiti. Gusto mong makipagparamihan sa akin, ha? Mabilis na winasak ang hagbo nilen muay na kasing daming isang malaking hagbo ang mga truene. Achat na ginamit ng swordsman ang skill na swamp sword kay. Sa pagkakataong ito, napakalawak ang sakop ng swamp sword ay bimalot ito sa isang lugar na may radius na 200 metro, kaya lahat ng skeleton ay napaloob dito. Simakaw ng bahaya ang swordsman imikot at sumakot papunta kay Lin Muay. Ang ilang dalawang pares ng starang ay sumabog. Skill, una sword sweeps across, netkem tinghon. Isang napakalaking mahabang espada ang limitaw nachniningning na hintong liwanag na similaf sa buong lugar. Ang swordsman at ang mahabang espada ay naksanap, dala ang nakakatakot na sword kay at sumakot patungo kay Lin Muay.